Delikado nang gamitin ang ilang silid-aralan sa Sagbayan, Bohol na niyanig ng lindol noong nakaraang taon. Pero hindi ito iniinda ng mga mag-aaral dahil wala naman daw silang ibang magamit na classroom. Sa Haro Leyte naman, mga guro na ang mga gumagastos para maipaayos ang mga silid-aralang nasira ng Bagyong Yolanda. Makibalita tayo kay Joy Segi. Hanggang ngayon, pasan-pasan pa rin ng mga estudyante at guro sa Leyte ang pinsalang idinulot ng Super Typhoon Yolanda. Sa Tanawan National High School nga, mahigit 160 pamilyang evacuees ang naninirahan pa rin sa loob ng school compound. Iisang classroom naman ang magagamit sa Tibak Elementary School sa bayan ng Santa Fe. Kaya tulad ng karamihan sa mga nasalanta, sa tent muna magkaklase ang karamihan sa mahigit 200 nilang estudyante ngayong pasukan. Pero sa kabila niyan, hindi natitinag ang dedikasyon ng mga guro. Sa paaralang sentral ng Haro, ginagamit ng ilang guro ang sarili nilang pera para maipagawa ang mga nasirang silid-aralan. May posibilidad po talaga na uupo sila sa sahig. Kaya po yung iba po nagkukumpuni na lang, gumagawa na lang po ng paraan yung mga guro namin. At kahit malabong maaprubahan ang kanilang panawagang 10,000 pisong dagdag sa sahod, wala raw a-absent sa kanila at patuloy pa rin magtuturo sa mga batang biktima ng kalamidad. It also shows the resiliency of us, teachers, that we are very, despite of the devastation, we are ready to start education. Larawan din ang dedikasyon ng mga guro at mag-aaral sa Sagbayan Central Elementary School sa Bohol. Tuloy pa rin ang unang araw ng pasukan kahit napinsala ng magnitude 7.2 na lindol ang lahat ng kanilang classroom noong October 2013. Halos araw-araw pa rin sila nakararanas sa mga aftershock. Nitong May 10 nga, isang magnitude 6 na lindol ang muling yumanig at nagdulot ng panibagong bitak sa kanilang paaralan. At kahit pinapaabandona na ng Mines and Geosciences Bureau ang isa nilang school building, ipinagkibit-balikat na lang ng mga guro ang peligro, lalo na't maging sa mga makeshift na 10 classroom ay kapos pa rin sila. Paliwanag naman ng DepEd, kalalabas lang ng bagong disenyo ng classroom na kayang tumindig sa isang magnitude 9 na lindol o sa isang bagyong may lakas ng hanging aabot sa 250 kilometers per hour. Target nilang maitayo ang mga bagong classroom bago matapos ang taon. Joy Segi, Nagbabalita, Pilipinas.